Dito na naman po ako sa kusina at tanghaling tapat na po. Mga late na po para sa lunch kasi tanghali na kaming gumigising sa umaga. So kami po ay nag-aalmusal mga 9, past 9 na, ayan. So okay lang po kahit na late po kami mag-lunch kasi ang ating pong pagitan naman ng every meal natin ay at least every 4 hours. Ayan. So kung nag-lunch po tayo, halimbawa nag-breakfast po tayo ng 8 o'clock, at least 12 o'clock magla-lunch po tayo. So kung 9 o'clock, 1 or 2 pwede. Ayan. So, tandaan po niyo yan, may nalaman na naman kayo, ang ating pong pagitan ng every meal po natin ay 4 hours para hindi naman po kasi nabibigla yung ating pong tiyan. Ayan, lalo na kung hindi po tayo nabiyayaan ng magandang panunaw. Ayan, so bigyan po natin ng pagkakataon natin ang ating mga kinain na matunaw muna bago tayo kumain. Ayan, so ayan, magluluto na naman po si nanay, pero this time po ay gulay ang lulutuin ni nanay, no? So, ipapakita ko po kung ano po ang aking lulutuin ngayon. Ayan. So, ayan po nakikita nyo, may bawang na po tayo, may sibuyas, mayroon po akong hinimay na isdang galunggong, at meron din po akong alamang dito, at meron po akong isang baboy. Isang baboy, isa pong pork cube. Meron din po akong kamatis, siguro po ito yung mga 4 na piraso, at meron na po ako na pritong mga kamote. At ang ating main dish ay ang ating gulay na malunggay. Ayan, malunggay, bunga ng malunggay. Yan, hihinimay ko na po yung kagabi. So, ayan, let's start na po na magluto. Ayan. So, ayan po, mainit na ang ating lutuan, ang ating casserole. Ayan. Lagyan na natin ang ating bawang. Sunod na ang ating sibuyas. Ang ating kamatis. Lagyan na po natin ang ating alamang or shrimp paste. Lagyan na rin po natin ang ating pangsahog na binutgot na isda. Hinimay na isda. Ayan. Halo-halo lang po natin. Ayan. Lagyan na po natin ng tubig. Mga ano po ito, mga 2 mug po na tubig. Hintayin lang po natin kumulo. Lagyan na po natin ang ating pork cubes. Ayan, habang hinihintay natin kumulo para po mas malasa ang ating sabaw. Ayan po, kumukulo na po ang ating sabaw. Lagyan na po natin ang ating gulay. Ayan. Napakasarap po ng gulay na ito. Masustansya po ito, no? Haluin natin para po mag-even ang luto po ng ating gulay. Remember, huwag po natin yung overcook. Okay na po ito. Nagdagan lang po natin ng konti siguro na alat. Pero sa akin okay na to. Kasi hindi po maganda yung sobrang alat sa ating niluluto. Kung matabang, pwede tayong magdagdag. Pero kung maalat na siya, wala na tayong magagawa doon. Dahil wala po tayong karne, pwede po tayong maglagay nito ng seasoning. Depende sa inyo kung anong gusto ninyo. Merong bechin or magic sarap. Pero ako, magic sarap kasi ang meron. So, yun ang ilagay ko. Lagyan na po natin ang ating kamote. Yan po ay luto na. Ayan. Naprito ko na po yan. So, hindi na po kailangan na lutuin ng matagal. Yan po yung magbibigay ng flavor din sa ating gulay na medyo matamis-tamis. Mawawala po yung medyo maasim niya dahil sa kamatis. Ayan. Hintayin lang po natin na ma-absorb ng sabaw ang lasa po ng kamote. So, ayan po, luto na ang ating ginisang malunggay. Ayan, na may kamote.